Hi guys! Happy New Year! Malapit na tayong mag 2024 one day na lang guys. Ang vlog ko ngayon guys is about ano bang mga trabahong masasarap. Yan guys. Para sa akin ito lang nakikita ko guys ha. Ito yung mga masasarap na trabaho ha. Hindi para sa akin kasi yung mga mahirap na trabaho, yung mga documentation, yung mga naglilista, tagasulat, mga nagbubuhat, mga operator yan, mga mahirap na trabaho yan. Yung mga nagdo-drawing, yung mga nasa harapan ng computer, mga may inaayos na files, yan, software yan, mahirap yan. Pero ano ba yung mga madadaling trabaho guys? Yan. Ito, base ito sa nakikita ko lang o pananaw ko yung mga masasarap na trabaho guys, unahin natin sa pinakamataas, yung mga masasarap. Ang masarap na trabaho guys, yung mga manager. Yan, kasi manager, taga-manage ka lang eh. Yung mga supervisor, taga-supervise ka lang guys. Alam ko may mga sekretary yan, taga-dokumento. Ikaw utos ka lang na utos, ito gagawin mo. Kaya masarap ang buhay ng mga yan guys. Mga manager, mga head. Basta lahat ng matataas sa pabrika nyo, masasarap ang buhay niyan. Diba? Kahit sino naman gustong ma-aim yung ganyang posisyon. Kahit naman ako sarap buhay ko. Bukod sa masarap ang buhay ng yung mga ganyan trabaho guys, malalaki pa sahod niyan. Yan. Yung mga manager yata sa atin, mga naglalaro ng 30 mil pataas. Yan. Diba? Ano pa ba yung mga masasarap na trabaho guys? Yung mga wala na masyadong responsibilidad. Yung mga secret agent. Yan. Kung wala naman kayong more on subaybay lang kayo, ang sarap buhay niyan, 'di ba? Hindi na kayo naka-uniform o wala na kayo masyadong maraming gear, basta meron na kayong isang sandata. 'Yun lang role nyo, secret taga-spy lang, 'di ba? Sarap ng buhay niyan. Malaki at saka malaki sahod niyan, guys. Kasi yung mga yan kasi once na malaman na sila yung mga ayan spy o agent, wala masisira na yung kanila work. Kaya yung mga yan masasarap ang buhay niyan. 'Di ba? Yung mga secret agent. Number 3, para sa akin guys, yung mga masasarap na trabaho, yung mga sundalo o mga pulis o gwardiya. Guys, masarap rin yan guys. Yung mga hindi masyadong nagdo-documentation yung mga lalo pag wala ka naman iimbestigahan, wala ka naman na kaso o kriminal na hinahanap, halimbawa yun lang gawain nyo, ang sarap ng buhay, nakatayo lang kayo, ganon. Yung gwardiya, alam ko naman yung gwardiya pag hindi naman mahirap, nandun ka lang, ikot-ikot ka lang. Yung documentation naman, negative ka lang negative kung wala naman problema sa binabantayan mo. 'Di ba? Yan, masasarap na trabaho yan guys. Yung mga ganyang trabaho. Yung sundalo, ang sarap niyan guys. Lalo kung wala namang digmaan sa bayan nyo, wala. Ang sarap ng buhay nyo. Tayo, wala naman tayong kalaban na bansa wala naman nag-a-attempt sa atin. Kaya masasarap buhay ng mga sundalo sa atin guys. Binabayaran pa ang alam ko mga sundalo yata ngayon 30 mil rin, parang katumbas nila yung mga manager. O, di ba? Ang sarap buhay. Yung mga teacher, para sa akin yung mga teacher mahirap yan, mahirap. Yung mga head yan, mga bisor, pwede yan, masasarap buhay niya kasi yung mga head kasi guys, utos lang ng utos yan may mga alala yan Kaya napakasarap niyan ang buhay niyan. Ano pa ba? Next, kung masasarap na trabaho, yung mga matataas na politiko, masasarap yan guys. Kung halimbawa, isa kang pangulo, basta ikaw ang pinakamataas sa isang lugar, kahit nga kapitan, masarap yan. Mayor, governor, yan. Masarap ang buhay niyan guys. Kasi more on, tingin-tingin lang sila kung ano nangyayari sa bansa nila. Kung masarap naman yung sitwasyon ng bansa nila, wala silang masyadong trabaho guys. Kaya masarap ang buhay ng mga yan. Ang lalaki pa ng sahod. Oh, diba? Yun ang mga trabahong masasarap. Yung mga ganyan. Kaya imposibleng sinasabi nila mahirap. Hindi mahirap yan. Hindi mahirap yan.
Diyan ka lang, taga-utos-utos ka lang. Yung mga trabahong ganon, ang sarap ng buhay nyon. Ang lalaki ng sahod. Yung presidente, hindi naman yan nagtatrabaho talaga na yung mano-mano. Hindi. More on kwan sila eh. More on turo-turo lang sila yung utak. Halimbawa, meron lang makipag-meeting sa kanila. Ano bang gagawin namin? Madali lang naman magdesisyon eh. Diba? May batas. Ang dali lang. Kung anong titingin ka lang, nakaayon ba yan sa batas? Tingnan natin. Pag, check ka lang nag-check, pirma. 'Di ba? Ganun lang kadali. Paano sabihin nilang napakahirap ng trabaho? 'Di ba? Yung mga ganyang trabaho napakasarap niyan, guys. Ano pa ba yung mga masasarap na trabaho, guys? Yung mga pinagkakatiwalaan ng amo na, iti gawin mo lahat anong gusto mo. 'Yun, yung masarap na trabaho 'yun, guys. Yung halimbawa, isa ka lang kanang kamay ng isang mayaman na ang work mo ganun lang. Wala ka maraming documentation, wala ka maraming trabaho. Diyan ka lang, basta alalay kita, kanang kamay kita, wala. Kung wala naman masyadong pinapagawa sa amo mo, yun ang masarap na trabaho, guys. Para sa akin yung mga maneho, mahirap rin yan. Kasi yung mga maneho, kakapagod rin kayo magmaneho. 'Di ba? Yung kamay mo, yung paa mo. Minsan paglilinisin ka pa ng sasakyan, mahirap yan. Kaya hindi masarap yan, guys. Ano pa bang mga masasarap na trabaho? Basta, yun lang sa mga nabanggit ko, guys. Masasarap na trabaho yan, guys. Ano mga nakikita kong trabahong masasarap. Kahit nga yung mga enforcer nakatayo lang, masarap rin yan. 'Di ba? Basta lahat ng bagay o trabaho na wala ka masyadong sinusulat, documentation, walang masyadong pagod yung kamay mo, katawan mo, para sa akin masarap yun. Binabayaran ka pa. Tumayo ka lang dyan, babayaran na kita. 'Di ba? Masarap na trabaho yun. Ano pa bang mga trabaho na masarap? Yung iba kasi medyo bad ng kung iisipin eh. May mga masasarap na trabaho na, 'di ba? Nagwo-work ka na sa ganung bagay, pero sinasahuran ka pa. Diyos ko, ang sarap ng ganyang trabaho. Yung yung mga vlogger na sikat, guys, nasa harapan lang sila ng social media, binabayaran sila. Ang daming nagbibigay sa kanila. Yan, masarap na trabaho rin yan, guys. Yung mga creator na sila ang binabayaran talaga. Pero yung kagaya natin mga small pa lang, siguro pag sumikat tayo, yung mga creator na isang live mo lang, ang dami na, milyon na agad kikitain mo. Yun ang masarap na trabaho. Pwede yun, guys. Pwede. Ano pa bang mga naiisip nyong masasarap na trabaho, guys? Para sa akin. Basta yun lang ang kuwan ko, guys. Yung ganun lang ang basehan ko, na ang trabaho hindi ka pagod, hindi ka masyadong pagod yung katawan mo, wala ka masyadong responsibilidad. Yung responsibilidad mo lang kung may mangyari, may kailangan. Pero kung wala, nandun ka lang, binabayaran ka lang. Meron nga dyan, naging gwardiya ka, nakatayo ka lang ng 10 years, wala ka masyadong documentation. Yun lang ang role mo sabi sa'yo. Pero binabayaran ka buwan-buwan. Masarap na trabaho yun. Paano mo sabi nila tamad? Hindi, masarap na trabaho yun. Yun lang, guys, ang masasabi ko. Happy New Year 2024 na. Tuloy lang. Kayo, kung mamili kayo kung pipiliin nyo ba yung masarap na trabaho o mahirap na trabaho. Choice nyo naman yan eh. Ako kasi, both. Kasi gusto ko rin yung katawan ko gumagalaw-galaw. Kasi mahirap yung yung trabahong tamad lang masarap Hindi na tamad pala, trabahong masarap. Minsan, naapektuhan rin yung katawan natin pag hindi ka masyadong gumagalaw. Diba? May trabaho talagang ganun, guys. Hindi yung trabahong tamad. Trabahong masarap yun tawag doon. Yun lang, bye-bye. Thank you.